Good afternoon po sa inyo, Ma'am Elma. Nagtatrabaho ba kayo, Ma'am, kay Mark Lee? Sa tindahan po. Sa tindahan niya. Ano po bang negosyo ng amo niyong si Mark Lee? Bali, car accessories po. So, paano po ba nangyari, Ma'am, nga na aksidenteng nabaril kayo, Ma'am? Working hours pa kasi yun, sir. Mga 5:30 po siguro nangyari yun. Okay. Ngayon, nagsiselfone po ako noon. Palipat-lipat po yung pwesto. Lipat po doon, lipat dito. Nung time po na lumipat na ako doon sa may kabilang side, maya-maya po, doon ko po naramdaman yung parang merong bumato sa likod ko na pakiramdam ko po is parang yung katawan ko. Yung wala na po akong naramdaman doon. Walang sound na pumutok? Bago po nangyari yon, yung sa pagpalipat-lipat ko po ng upuan, may naririnig po akong click, gumaganon po. Pero Pero yung parang putok na bumaril, wala po akong narinig. yung andon, yung amo nyo. Opo. So, nilapitan nyo siya. Sinabihan nyo siyang na-accident. Ay, hindi po. Ay, hindi. Kasi nung nakaupo po ako dun sa upuan, pag ko po kasi nung time na parang bumato po sa likod ko, gano'n na lang po ako ng cellphone. Kaya ang akala po ng mga kasamaan ko, pumutok po yung cellphone sa ganto ko. Nung pag time po nung gano'n, hindi ko na po alam kung anong nangyari. So, na-blackout ka? Na-blackout po ako. Sa ospital ko na lang po ako naandun na po ako sa ospital. Okay. Saan kang hospital nun, Ma'am? Sa may Chinese dyan. Anong sabi sa inyo ng doktor? Nagising ako, parang iniikot-ikot po ako ng mga nurse tapos tinatanggal po nila yung Okay. damit Oo. ko. Tapos, yun lang po yung naanuhan ko. Tapos, wala na po akong maanuhan na merong May sinabi ba sila sa inyo, Ma'am, kung ano yung cause ng pag-blackout nyo? May sinabi ba sila may bala or may foreign object? Wala pong sinabing ganon. So, walang sinabi nga may bala. Hindi Pero ko- paano nyo nasabi, Ma'am, nga may bala sa likod nyo? Sa x-ray po. Sa x-ray? Oo. Ang naanuhan ko lang po, sir, kasi nung time na yung na-aksidente ako, yun nga, yung iniikot-ikot ako ng mga doon, tapos pinapalitan po ako ng damit. Oh. Tapos nung time na yun, wala po akong narinig na usapan ng mga doktor o ano. Tapos ang naririnig ko lang yung asawa po nung amo ko na umiiyak siya. Wala man lang, Ma'am, may nag-update sa'yo na doktor or nurse man or kahit nga mga resident doctors doon kung ano yung kalagayan mo, anong cause. Wala silang may nasabi sa'yo bago ka nila discharge, di ba? Ilang days ka ba sa Chinese Gen? Parang 9 days 9 po. days. So, for the duration na 9 days, Ma'am, hindi mo alam anong sakit mo? Hindi po. Meron kasi nung time pong inoperahan ako, nung naoperahan na po ako, doon po pinakita nung doktor na may yung bala nasa loob pa ng katawan ko. So, inoperahan ka na. Opo. Hindi nga po nakuha. Bakit daw? Yun nga po kasi yung bala sumiksik dito sa may hita ko po. Okay. So, ngayon, Ma'am, yung gusto mo mangyari is makuha ng bala. Opo, kasi umalis na po ako sa kanila. Ang gusto ko po, bago ako umalis sa kanila, is maayos naman po ako. Kasi pumasok naman po ako sa kanilang maayos, wala akong mga opera-opera, tas bala sa katawan. Okay. Ba 2018 pa ito nangyari? Opo. Ba't ngayon mo din-decide na after ilang years, Ma'am, nga ipatanggal yung bala? Pwede naman nung time na yun, papatanggal mo na yung bala. Yun, sir, kasi nung time na yun, stay in po ako sa kanila. Ngayon, pinagamot po nila ako. Ngayon, nung time na nagkaroon ako, mga 2 weeks po sigurong nandun ako sa kanila at nagpapagaling nga po ako. Umuwi ako sa amin. Doon po ako nagpagaling. Tapos, syempre sir, wala naman akong alam sa mga ganito. Ang alam ko lang po is okay naman ako. Kailangan ko uli pong magtrabaho. Ngayon, Ma'am, umalis ka sa kanila. Kailan ka ba umalis, Umalis sa boss po niyo? ako nitong August lang. Kasi nung time po ng April, kasi yung anak ko po, pinapasok po nila sa trabaho. Ngayon po, hindi ko po alam kung bakit mainit lagi ang ulo nila doon sa anak ko. Oramis po ng trabaho, pinalayas po nila. Tapos sinabihan nila ng palpak, punyet. Kayo po ba yung anak nyo, sa harap-harapan nyo, gaganunin? Ano ba yung anak niyo nagtatrabaho din sa Installer po nila. Kinuha po nila yan. Yun po yung kinasasama ko. Tapos wala silang narinig sa akin. Tapos nito pong time na yung pagdududahan po nila ako, pinararamdam na po nila sa akin, pinamukha pa nila. So, discharge ka nila kahit may bala. Ano bang sabi nila doon? Like, alam mo naman nga may bala. May sinabi ba sila nga kailangan at the earliest possible time tanggalin na yung bala or ano? Yung ang narinig ko lang po sa usapan nila is kung tatanggalin nga magkakaroon pa ako na baka magkaroon ako ng problema sa katawan. Kaya hindi po nila tinanggal. Ngayon, naantayin ko na lang daw po kung kailan siya lalabas.
Kailan labas yung... Yung bala po, yung makakapa ko na siya. Okay. Hello po, Sir Mark. Ano po ba, sir, yung background dito, sir? Bakit daw, sir, nga hindi pa to natanggal yung kanyang bala sa likod? Actually, ilan beses na namin inofferan po siya. Sinabi namin na patanggal. Sabi niya, ayaw niya kasi ginagalaw pa yung likod niya. Ayaw niya, ganyan-ganyan na ano. Yun yung sinabi niya po sa amin. Pero tinatanong ko po sa kanya, gusto mo patanggal na natin yan? Patanggal na natin? Hindi na. Sabi rin naman ng doktor, wala naman, magiging cause, sabi ng doktor sa kanya. Kaya hindi niya na pinapatanggal rin. Pero then ulit namin sinasabi sa kanya yan. Okay, so at least, sir, nag-offer kayo, tapos siya yung tumatanggi. Pero ngayon, sir, Opo. kasi gusto niya na ngayon daw, sir, nga papatanggal. Willing po ba Opo. kayo, sir, na kung mag-undergo to ng medical procedure, i-shoulder ni sir? Actually, yun yung offer ko dati eh. Tapos kung ano-ano po kasi nababalitaan ko na sinasabi niya, susuka daw ako ng pera sa kanya. Kaya yun yung nagdadalawang isip ako. Hindi po ganun. Dr. Rodney Dofitas, good afternoon. Regarding po dito, sir, sa case ni Ma'am Elma, nga, yun nga, sir, na-accidental fire nung last 2018 pa, so may bala pa daw, sir, nga andun sa likod niya, of which na hindi pa nakuha, sir. Is there a possibility ba, sir, nga kung operan to, sir, safe nga ma-remove yan, sir? It's not easy to make a conclusion kaagad, no? Mhm. Kasi ang sa x-ray andun sa parang left thigh. Parang siguro yung sa likod, baka I don't know the story kung saan na accidental fire, baka sa likod dumaan. Ngayon, dito sa left thigh, parang inguinal area. I have not seen the patient or the x-ray itself. Sabi lang nasa area of the greater trochanter. So, bandang hip yun eh. I trust also the other surgeons, doctors in other hospitals to make the decision. So, I have to examine the patient tapos tingnan ko mga test niya kung which is good. Not all na bala kasi either kailangan itanggal or ang access niya, kung example, malalim siya, mahirap siya abutin, baka more harm can be done. But again, I will not make any conclusion yet. I have to see the patient, study her case, and talk to her. Ayun na lang siguro, sir, yung kasi umalis na rin naman ako sa kanila. Kahit konti, bigyan na lang nila ako sa pagsiservisyo ko sa kanila simula 2013. Yun yung po yung sinasabi ko na hinahabol niya talaga yung pera sa amin. Sinasabi ko po na dati, papagamot kita dito ka sa tindahan para nakikita kita, diretso pa rin yung sweldo niya. Ang sabi niya Ngayon, kasi, sige po kasi parati po siya nag-entrap sa akin dati pagkaya. Yun po yung ino-offer namin yung dati, tapos diretso pa po yung sweldo niya. Wala naman pong problema nun. Ngayon nagkakaroon na ng complication na ganyan na masyadong magulo na. Sinabi ko, sige, kung ganyan rin lang na hindi tayo titigilan, i-ano mo na lang, mag-file ka na lang, sinabi ko. Paano po ba, sir, nangyari, sir? Bakit, sir, accidental fire to, sir? Naglilinis po ako ng baril din nun. Pero ano na po yun, kumbaga tapos na rin po yung nangyari na po, andyan na po eh. Ang ganito, Opo. sir, if ever, sir, kasi, ayun, willing naman, sir, kasi yung PG-8, sir, na i-check si ma'am, tapos ma-assess yung Yes kanyang po. kondisyon, tapos maka-determine sila kung i-operano rin, hindi pa matanggal. If ever ba, sir, willing Opo. naman kayo, sir, na for this last time, sir, para may settlement na, sir, mabayaran siya ng hospital bill niya kung magkano man i-incur dun sa UPPG-8, sir? For the... Dati po ako nakikipag-settle sa kanya, ginugulo niya lang po. Mamaya na naman po, iba na naman po yung may isip niya, iba na naman po yung ano niya sa akin, ibabato niya. Yun po yung inaano ko. Sinabi ko sa kanya, kung sakaling tapos na kaya yan. Ma'am, kung mag-okay sa inyo po, ma'am, yung UPPG, katanggalin yung bala, tsaka maging safe ka. Apo. Basta yung safe po ako na Oo. kung halimbawa ma-check po ako na safe na tanggalin, mas maganda pong mawala sa akin Okay. to. Ganito, ma'am. Once, ma'am, nga kung ano man yung bill nga nandyan sa PGH nga ibibill para ma-safely, ma'am, nga ma-remove yung bala dyan. For example, kung pwede, ang Sir Mark, willing po ba kayo bayaran yan? Sa PGH po, sige po. May Yes. kasiguraduhan pa na titigil na po siya dyan o meron na namang ibang maisip Wala na naman ano na naman po. akong ibang inaano sa Well, sa kanila, ngayon, sir, lang dinilapit, yan lang dito, sir, sa amin, is nga mampatanggal daw yung bala sa kanyang likod. So, basically, sir, is the medical procedure. So, since nga pumayag Yeah. naman kayo, sir, sa medical procedure, once nga maging successful to, then we put an end to this. Ma'am, after dito medical procedure na wala nang bala sa likod nyo, okay na. Wala naman pong Quits iba na kayo ng ni sir. problema, Wala sir, na. Opo. Okay. Ayan, sir, narinig naman natin, sir. Yan po sabi niya walang problema. Sinabi niya na rin po sa barangayan na wala nang problema sa akin.
Tapos andyan naman siya, nirereklamo niya ako. Sir, Yun kasi, yung ano ko, kaya hindi ko alam kung ano yung katapusan niya. sir, andun po sa barangay na clearance namin. Andun po yung usapan. Nung unang usap namin is patatanggal nila yung aking dito. Nag-okay na po si madam. Pagdating po ni sir, yung pangalawang hearing, umayaw na po sila. Magpadoli na ako, tapos ihusgado ko na lang yung niya, yung sa bala nga po. Yan ang sinabi Hindi, nila. kasi yun yung plano mo kasi na eh. Kaya sinabi ko, sige, ganun na lang na. Di-push mo na lang kung anong gagawin mo. Wala na ako magagawa. Kasi nakaplano na yan, ginagawa mo eh. Kaya hindi ko na Ito. Kaya nakikipag-usap ako ng maayos, hindi mo na yung Ito sir, para pinapakinggan. sir Kasi maging, plano at least na. sir, maging mas klaro, sir, we can reduce this into writing. So later, pwede kayo sir nga mapasamahan sir, no, sa barangay nga, ilagay na talaga yung kasunduan ninyo nga, you will cover her medical bill should mapacheck up siya sa UPPGH and all necessary expenses, pati na din yung mga bantay niya or mga food niya for the duration, sir, nga maoperahan siya. Like anything sir nga related sa kanyang medical procedure. Tapos, ayan ma'am, once nga ma-clear na yan at saka may agreement na kayo na, ayun na, wala na kayong habulan sa isa't isa kasi yun na naman basically ma'am yung hinahabol yung ma'am, di Yung ba? sa pagtatanggal po. Yung sa, bala. yung sa pagtanggal medical procedure. Yun po. Oo. Sa pagtatanggal po. So may Opo. iba pa siyang plano. Yung kasi pulis po ang nagsabi sa akin yan. 2 kaso po ang ko sa kanila. Yung sa separation fee ko at saka yung sa ko, sir. Okay. Ma'am, ganito, ma'am, kasi kung hindi kayo kasi magkasundo dyan sa barangay kayo, ma'am, yung gusto mo, ma'am, pwede naman ilaban nyo na lang sa korte. I-elevate sa Yun na kaso. nga po. Kasi, Yun na nga po. ang offer kasi dito, mga lumapit, is yung regarding dun. Opo, yun na Oo. nga po, sir. Yun na nga lang po. Sa akin nga lang, kung katulad nga nung kasi nag-servisyon naman po ako sa kanila. Sige, ma'am, ganito, ma'am, ang liwanagin natin, ma'am, ano po ba yung gusto nyong mahabol dito kay sir? Yung sa- Patanggal po ito, kung matatanggal, kung Okay, maayos yung bala naman po sa likod. ako. Okay, ano Opo. pa? Ayun, kung may bibigyan naman nila ako sa serbisyo ko doon sa kahit konti, hindi naman ako naghahangad ng malaki, sir. Kasi wala na rin po akong sa kanila. So, Yun magkano lang. yung hinihingin nyo, ma'am? Depende na lang po sa kanila. Sila na lang po. Hindi, Kasi ikaw mahirap, Ano, ma'am? mahirap naman Tinanggal pong- ka ba ni Sir Mark o kung nag-resign ka? Hindi po siya tinanggal. Hindi po ako tinanggal. Umalis po ako dahil sasama na rin ng loob ko sa kanila. Okay, ma'am, ganito, ma'am, kasi kung tanungin ko kasi magkano ibigay, tapos pag mag-offer si Sir Mark, hindi kayo magkasunduan, ganito, ma'am, magkano po ba yung asking mo sa kanya regarding sa separation pay? Ganun na lang po. 50,000 na lang po. Sige. Hindi na po sa 50. Kumbaga papagamot ko na lang po siya. Kasi hindi naman po namin tinanggal yan eh. Okay. Pinapabalik ko mga po eh. Hindi na may Oh, bigay. sige po. Wala po problema. Basta mapaayos lang po yung kalusugan ko. Okay, so ayan, clear tayo, Kasi- ma'am, ha? Hanggang Opo. dyan na lang. O, sige. Kasi- Ma'am, after nito, ma'am, sasamahan po kayo ng team, ma'am. Sir Markley, kung okay lang, sir, pupunta po tayo, sir, sa may Yes po. barangay. Okay po, sige po. Yan po ay i-coordinate natin lahat kay Doc Rodney Dofitas as well as makikipag-coordinate din po tayo kay Sir Markley para po dito nga sa kasunduan nila at masimulan na po ang pagpapacheck up at papatanggal ng bala nito sa katawan po ni Ma'am Elma.